O Maria, ina at tuwara naming mga katikista, ipanalangin at ipamagitan mo kami sa iyong anak na aming Panginoong Jesus. Katulad mo, naway manatili kaming matapat at masusunuring mga katikista. Maraming salamat po. Maaari na po tayo maupo. At ina-acknowledge po natin ang pagdating po na ating minamahal na spiritual director, Reverend Monsignor Nasagran, Father. Mahala ako sa parting, ano ba maganda? Akin na yung southern and northern, sa iyo na yung eastern, sa kayo western. So, umpisahan na natin. Diba, maraming salamat. Iwalay na kasi Iwalay na. Sige, next. At muli, Southern District, Vicariate of Maykawayan. Ulitin nga po natin na para masabay-sabay. 1, 2, 3, Vicariate of Maykawayan. Nasa likod. Sino yung kanyang nag-ising-ising sa gayatang ng church na sa liturgy natin mamaya? Sama-sama!
inspirasyon sa kanyang pananalita. Kaya po mga kapatid, hindi na nagkakaisang pasta. Malarapat naman po, nabigyan natin siya dahil hindi naman si bagong palakpakan, kundi pagtawag po sa kanya. Tumayo po tayo lahat at ibigay ang ating pag-aaral sa ating tuminamon na Spiritual Director, Reverend Monsignor Lars Gamal. Ayan po, maaari na po tayo, mga po. And muli po inacknowledge po natin ang boses na pagdating ng isa po natin minabal na wala poroko, Reverend Father of the History. Muli po para po sa ating minabal na Spiritual Director, isa pong masigado, palakpakan. Salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po ang aking valedictory address. Next month, iba na ang inyong spiritual director. Patuloy tayo sa ating pagdidilay sa tema ng taon ngayong Jubilee Year 2025 na mula sa panulat ni ang pagdidilay ni San Pablo, binibigyan tayo ng isang assurance. Hope does not disappoint. Sabihin nga natin yun. Kaya naman, napakahalaga na buksan natin ang buo nating kamalayan at kaisipan upang mula sa atin ay makalikha tayo ng isang kapaligiran at isang panahon na punong-puno ng pag-asa. Pwede dyan eh. Sabi ng isang Russian writer na si Fyodor Solzhenitsyn, sa maraming nangyayari sa ating kapaligiran, kaguduhan, lalong-lalo na ngayon na lumalawak ang giyera. Ang giyera hindi lamang sa Ukraine at Russia. Ang giyera hindi lamang sa Palestina at Israel. Ang giyera ay higit na nakayayanig mula sa Iran at Israel. Niyayanig na ang buong Middle East. Kaya dapat alam natin, ito ang ating kapaligiran. At hindi lamang yan. Kapaligiran na malayo-malayo sa ating nakagistan at kung minsan sa ating mismong kapaligiran dito sa ating bansa. Ngunit, maging sa ating bansa ay nararanasan natin ng isang magulong kapaligiran. Dahil hindi tayo o napupunan tayo sa pagbibigay ng isang kapaligiran na maaaring panghawakan ng ating kasalukuyang panahon. Sabi ng panunulat nito si Solzhenitsyn, sabi niya, ang ating mundo na ginagalawan ay paglulusog sa kaniyang kawalan. Kaya naman, kung nais natin mapanatili at mapagyaman ang ating pagiran, our survival, sabi niya, kinakailangan magkaroon tayo ng spiritual revival. So mula sa physical survival, kailangan makagawa tayo ng isang kapaligiran ng spiritual revival. At hindi ito malayo sa inyong karanasan, sa ating karanasan bilang mga katikista. Kaninang energizer kayo, nakakatuwa, ang sarap namahin na buhay ang ating pananampalataya. Amen? Pero, totoo ba yun?
sinasayaw lang yata natin yon. So yun ang magandang itatanong natin sa ating sarili. Yung aking bang espiritu ay buhay at maaaring panghawakan ng ating kinabukasan. Isang pinuno ng mga rabay ang sabi ng ganito: upang makalikha tayo ng spiritual revival, ang muling paggising at muling pagkabuhay ng ating pamumuhay spiritual, kinakailangan ay makagawa tayo ng isang kapaligiran ng pag-asa. We need to create ecology of hope. Sabihin nyo nga yun, ecology of hope. Yan. Ang ibig sabihin noon ay mahalaga na dinikha tayo ng kapaligiran ng pag-asa. Para na sa ganon, huwag lang maging tema ang hope. Makita natin ang simbahan, taon-taon, iba-iba tema. Amen. Hindi na nga natin alam mo no tema last year. Diba? So kasi panibago siya ng panibago ng tema. At hindi natin nasusundan kung ang tema pa na ginagawa natin ay tumitimo sa ating kalooban. Kaya napakahalaga na bigyan natin ng seryosong pansin ang ating kapaligiran, that we create the ecology of hope, to look at an environment in which hope can flourish sa ating kapaligiran, hindi lamang dito, hindi lamang sa diocese, higit sa lahat sa ating pamilya, sa ating kapitbahayan. Mapalalago ba natin ang pag-asa? Baka hindi ka pa tayo ng isang bubod-tanging pagkapaligiran ng pag-asa kung saan tutubo ito at mabumunga. Alam natin, mayroong pag-asa. Pero, napanghahawakan ba natin iyon? Pero, nakikita ba natin lumalago ito sa atin? Kaya, kapag titignan natin ang ating kapaligiran, ang daming pagbabago, lalo-lalo na sa larangan ng komunikasyon, sa larangan ng teknolohiya, sa larangan ng medisina. At sa kabila ng pag-unlad na ito, nakararanas tayo ng kalungkutan, ng kabiguan, despair. Sa kabila ng pinag-uusapan natin ang pag-asa, parang dumudulas lamang ito sa ating kamay at ang hirap siyang hawakan. Kaya mahalaga na makalikha tayo ng isang kapaligiran ng pag-asa. Una, meron kayong ballpen at papel, magandang sulat natin ito. Upang makalikha tayo ng ecology of hope, simulan natin to create an ecology of hope from faith and bad news culture to good news culture. Iyon ang unang hakbang upang makalikha tayo ng kapaligiran ng pag-asa. Matuto tayo na maging magpangilapis ang ating isipan dahil napaka-impluensya ng fake news sa ating kapaligiran. At nahihirapi tayo na makinig sa bad news. Sasabihin natin ng isang tao, meron akong dalawang news. Ano ang gusto niyong unahin?
Good news or bad news? Kita nyo? Good news ang gusto nyo unahin ko para yung impact ay nasa bad news. You favor the bad news. Yan ang kultura na dumadaig sa ating pag-asa. Naniniwala tayo at naninindigan tayo at pinangahawakan natin ang mga fake news. Ang daming likes, mahigit 100,000 na nagsasabi sa isang news, inalaya na si Presidente Duterte sa Netherlands. Makauuwi na siya. Daming likes. Fake news. We favor bad news. So kaya, to create the ecology of hope, we need to begin from the culture of bad, fake news to good news. At ano naman itong to create the culture of good news? Sabi ng isang nag-interview noon kay Martin Luther, founder ng Protestant movement. Sabi sa kanya, kung ang mundo ay natatapos na ngayon, ano ang gagawin mo ngayon? Ang sagot ni Martin Luther, magtatanim ako ng halaman. Ang sagot na ito ay nagpapakita ng good news. Maaaring matapos ang mundong ito, pero yung halaman na itatanim ko pwedeng tumubo at pwedeng pakinabangan ng darating na henerasyon. We need to plant the good news. One of the ways we need to discover hope is to be able to express everything. Na hindi tayo natatakot sa ating nararamdaman at sa ating iniisip. Ito mahirap sa ating mga Pilipino ito. Kasi mas natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao sa atin kaysa sasabihin ng Diyos sa atin. Baka ano sabihin nila eh. Yan. Mas ganun ang paninindigan natin o kesa doon sa, ay sige, para matuwa sa akin ang Diyos. Kaya kung titignan natin yung ating sarili, kaya sinasabi kanina, talaga nga ba na tayo ang pinagmumulan ng ating inaawit kanina? Hindi. Kasi hindi pa rin tayo ganap o masyado na kapapanaagan ng good news. Ang good news ay ganito. Kanina nakikinig ako sa dalawang MC na nandito. Masigla ang kanilang sarili. Sabi ng isa, pinagpapawisan ako dito. Sa kabila noon, masigla pa rin. That is good news. O di kaya, at iyon ay totoo sa inyo, hindi na kayo binibigyan ng pamasahe, maglalakad kayo patungong bundok para magturo. That is good news. Palapakan natin ang ating mga sarili. So makita natin, hindi malayo sa ating buhay that we can be good news. At higit sa lahat, namumutawi sa ating bibig si Kristo. Kung wala tayong masabi o maikwento sa ibang tao, ikwento natin si Kristo. That is promoting good news. Huwag natin o hayaan natin na ang anumang balita na dumating sa atin, ang mga chismis na dumarating sa atin, tumigil sa atin. Huwag na natin ipagsabi yun sa iba. Dahil kapag pinagsabi natin sa iba yun, it becomes bad news. It becomes fake news. Kapag itinigil natin ang anumang masama na nakararating sa atin, iyon ang good news. Ang sarap pa ng kausap ni Sister. Kasi hindi niya pinagsasabi niya masasama. Pero isang quotation doon sa isang restaurant, kung masarap ang nakain ninyo, ipamalita ninyo. Kung hindi masarap ang nakain ninyo, sabihin ninyo
sa nagluto nito. That is good news. Kapag ganoon ang nararanasan natin, then there is hope. And then, we live in the environment of hope. Ikalawa, na hakbang upang makalikha tayo ng ecology of hope. From the culture of celebrity to the culture of celebration. Yan. Ito ay totoong-totoo sa ating, lalo na mga Pilipino, sa buong mundo siguro. Mahilig tayo sa artista. Mahilig tayo sa artista. Nagtitipon tayo ngayon bilang mga katikista. Ay, salamat! Meron pala tayong mga bisita dito ng mga artista. Natin dito si sinasabi kanina. Piolo Pascual. Nandito si sino pa? Wawi de Guzman, kasi ba yun? Hindi wala ko na ng artista. Nandito si, wala pa na rito si ang provinsyano. Kita ninyo? Lahat ng larawan at pangalan na sinabi, nandito. Pero wala nagsabi, nandito si Kristo. At palakpakan tayo dahil nandito si Piolo, nandito si de Guzman, nandito, wala dito. Papalakpakan tayo doon. But we never heard. Why? Because Christ is not a celebrity. Culture of celebrity. Ano ba yung mga nakikita nating culture of celebrity? Araw-araw nagsisimba kayo sa inyong simbahan. Araw-araw nakikita ninyo ang Paris Christ ninyo. Araw-araw din kayong nagpaparitrato sa kanya. Para saan? Culture of celebrity. Pag may dumating na isang pare, picture tayo, kaguluhan tayo. Culture of celebrity. O mga taga-plani din, naiintindihan nyo na kung bakit tayo magparitrato? Dahil hindi ako celebrity. So, sino ang iniimbita natin ng mga speakers, mga famous vloggers? Celebrity. Sino ang hinahangaan natin tagapagsalita? Celebrity. Sino ang pinununod natin at pinaniniwalaan natin? Celebrity. Kaya ninyo ang inyong mga anak, kamukha lahat ni Vice Ganda. Because of the culture of celebrity. We make one person a celebrity. At yung matakaw sa pagiging celebrity, gustong-gusto niya yon. Asan si Kristo? Ba't hindi kayo magparitrato kay Kristo sa imahe ng malakithin? Bakit kahit araw-araw hindi magre-reklamo yan? Pero they are not celebrities. Kapag ganoon ang ating, bakit? Ano ba ang, what is the problem with celebrity? Wala. The problem with celebrity is they live only in the present. Tingnan ninyo ang celebrity na mga natalo sa eleksyon. Buti nga. Akala nila, yung nakikita nila mga fans during campaign, yung mga kasalukuyan ay boboto na sa kanila. Yun ang mentality ng celebrity. They live only in the present. Kaya ang mga celebrity, takot na takot, pumangit bukas. Ngayon pa lang, pag medyo may kulubot na, takbo na kagad sa surgical dermatologies. Lahat sila live in the present, kaya ang maganda ako ngayon. At kung ako may magpapaganda para bukas, para makita nila ako ngayon na maganda. Kaya, inaban ninyo maging mga pare. Because you treat us as celebrities, nagpapaganda na rin kami. We live in the present moment. From
culture of celebrity to the culture of celebration. Nakakatuwa. Dati dito tayo, nagsasayawan tayo, nagkakantahan tayo, nagsisigawan tayo ng papuri sa Diyos. Iyon ang kultura na naghahatid sa atin sa pag-asa. Kapag lagi tayo masaya, sigurado bukas masaya at sa mga susunod pang panahon ay masaya. Ito ang mahalagang likhain natin. The culture of celebration. And what is this culture of celebration? It is the celebration of the sacraments. Sa mga sakramento na ating ipinagdiriwang, doon natin nararanasan na binibigyan tayo ng pag-asa sa kinabukasan. Every time we receive communion, the body of Christ, we live for tomorrow. We do good for tomorrow. Lahat ng ginagawa natin na pagdiriwang ng sakramento ay pagdiriwang ng kinabukasan. Kaya hindi lamang tayo tumatanggap ng sakramento. We are creating an environment. Kaya yung mga hindi nagkukumunyon, encourage them, receive communion. Yung mga hindi nagsisipa, encourage them, celebrate with us. Meron na isang community doon sa aming parokya. May tinatag namin bilang BEC community. At nakatutuwa. Mga bata, mga kabataan, sama-sama sila sa pagdiriwang ng banal na misa. And they are very accommodating to learn the BEC way. Celebrate your Christianity. Celebrate Christ. Hindi yung masaya tayo pag may artista. No, dapat ipagdiwang natin dahil si Kristo ay nasa buhay natin. The second, ecology is ecology from celebrity to the culture of celebration. The third, from the culture of communication to the culture of communion. Yan ang ikatlo. At ano yan? Na sa kabila ng paglago ng komunikasyon, makita natin, at ayon dito sa survey, yung pag-uusap sa pamilya, in spite of the best communications gadgets, ay nagiging poor communication.
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, sa pagsisimula nating pagtuturo sa taon ito, hilingin natin tulungan at tayo ng Espiritu Santo sa lahat ng ating mga balakid at gawain. Kamay ng mga batang ating tuturuan. Ipanalangin natin lutugan tayo ng paggalingan at pagmamahal ng Diyos upang mapanatili natin ang pagmamahalan at pagtutulungan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat-liwanag sa banal na pagtulungan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo ang mga kapatid na wala ay kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinisahan ko sa pangalan ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga gabi, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at pagkubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ng iyong pagdaigdig na sambayanan sa bawat lipi at bansa ng sanlibutan. Gawin mo ang buong daigdig ay matigil ng mga kaloob ng Espiritu Santo bigay mo sa lahat para puspusin ang kaloob ng tanan. Gaya noon ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na mga lupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapag-umamapuri, ako'y makapag-mamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangma. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Libi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita ako waring isang baling. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabigit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at misay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hintil, mga panganib na lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapupunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nabuhulog sa pagkakasala, labis naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ayaw mag-restart eh. Panginoon, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang pagkakakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, tininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Noong panahon niyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tama at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Doon ay walang nanihirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan,
naroon din ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madilimlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Direktor ng PASCA, Monsignor Lars Cabral, ng kapatid na pari, pinangunahan ng Italia Regional, Monsignor Narciso Santana, ang ating mga sisters, religious, catechists of Mary, mga kapatid na mga katekista. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una po ay nagpapasalamat po sa inyo, as always, sa inyong mapagbigay sa inyong oras, sa inyong kakayahan, maging sa inyong kapirahan sa pagsuporta natin ninyo sa ating catechetical program dito sa Diocese ng Malolos. I cannot underestimate, hindi ko ma-underestimate ang inyong contribution sa paglago ng pananampalataya dito sa ating Diocese, sapagkat sa inyo ay nagmumula ang unang pagkakataon na manipunla ang pananampalataya sa ating mga kabataan. Maaaring ito ay nipunla doon sa bahay, sa tahanan, sa pamamagitan ng mga magulang. Pero alam din natin na hindi naman lahat ng magulang ay meron maibigay ng pananampalataya. Maraming salamat din sa ating religious catechists of Mary na palaging nakasubaybay at nagtataguyod upang sulong ang programa ng religious ng ating PASCA. Maraming salamat din kay Monsignor Lars Cabral sa kanyang pamumuno ng ating PASCA. Dito po sa Ebanghelyo ay ang ating Panginoon ay may sinabi sa atin tungkol sa mata. Sabi niya, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madilimlan ang buong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niya. Ano ba bang ibig sabihin na kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala? Meron bang liwanag na madilim? Alam ko'y lahat ng liwanag ay liwanag. Wala namang madilim na liwanag. Kung walang liwanag, yun ay dilim. Kung may liwanag, yun ay liwanag. Paano ba naging madilim ang liwanag? Ginamit ng ating Panginoon ang image ng mata. Sapagkat ang mata ay hindi man lang nakakakita.
makita natin ang ating paligid. Pero ang mata ay tumitingin. At ang ating tingin ay nagdidepende sa ating mga puso. Kaya yung ating paningin ay kung saan nakatuon ang ating mga mata. At hindi lang yung nakatuon, kundi ano ang pakay natin kung bakit itinutuon natin ang ating paningin sa isang lugar o sa isang bagay o sa isang tao. Ang mga mata ay sinasabing window into the soul. Sa pamamagitan ng pagtingin natin sa mata ng isang tao, makilala natin na siya ba ay malungkot, masaya, nagdaramdam, galit, at iba pang mga emosyon. Kaya, yung mga mata ninyo, napaka-useful. Ginagamit ninyo sa classroom management. Di ba ba? Kapag merong batang maingay, binigilatan ninyo. Yan ay expression sa mata. At yan ay hindi lang kita ng mata, vision. Yan din ay pagtingin. The way we look at others. Kaya ang difference ng vision at look. Vision, yun ang nakita mo sa iyong paningin, sa iyong mga mata. Pero yung look, yung pagtingin, iba yun. Sapagkat nanggagaling sa ating mga puso ang paraan at dahilan kung bakit tayo tumitingin. Doon po, sa classroom setting, kung saan ay tinuturuan ninyo ang mga kabataan, ang pagtingin has a way of being transmitted. Napapasa ang pagtingin. Yung bata na tinuturuan, pinapasa natin the way we look at things. Kung tayo'y galit sa mundo, napapasa natin ang galit natin sa bata. At posible na batang natin ay maging galit sa mundo. Kung tayo may ibigin sa mundo, puno ng pag-ibig ng ating mga puso. Mula sa puso, lalabas sa mata, at ito ay mapapasa sa bata. At ito din ay tumitiling sa kaniyang puso. We pass on our look, our regard for things and for people. Kaya po, mag-ingat po tayo. Yung tinuturo natin, it is content din ba ang ating pananampalataya. Lahat ng nandun, tinuturo natin, magaganda, mabubuti, sapagkat ito ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoon at ang pananampalataya ng simbahan. Pero kapag sa ating pagturo, hindi naman nagbabago ang content, ang laman ng ating tinuturo. Pero kapag sa ating pagturo, merong bahid na either masama o mabuti, ang pagtanggap ng bata kung ano yung tinuturo natin ay depende doon sa ating pag-transmit. And that transmission is usually mediated sa pamamagitan ng ano ang nasa kalooban natin. Dito po tayo mag-ingat. Kapag tayo ay may minanakit sa pura, ay papasok yan sa ating pagtuturo. At posible na dahil galit tayo sa pare, abay ang mga bata, bagamat tinuturuan natin tungkol sa simbahan, ay magkakaroon ng galit sa pare. And conversely, kung mahal natin ang kura,
ipasa din natin sa mga bata. At ganoon din sa tahanan, kapag umalis ka sa bahay na galit ka sa asawa po ninyo, may nag-away kayo sa gabing iyon, may maipapasa din yan doon sa eskwela. At dahil galit ka sa asawa mo, nakakasabi ka ng mga maling salita tungkol sa mga, kung ikaw ay babae, tungkol sa mga lalaki, o ikaw ay lalaki, tungkol sa mga babae. And then we pass on the prejudice, the anger, the resentment doon sa bata. Ganon din po, pagalit kayo sa inyong mga anak, pagdating sa klase, abay, doon ibubugos yung galit ninyo sa inyong mga anak. Likewise, kapag mahal ninyo inyong mga anak, ayan, napapasa din yan sa mga bata. Kaya po, kinakailangan malingat. Dahil kahit liwanag yan, ang mga mata ay sanhi ng liwanag, pero kung ang ating liwanag ay kadiliman pala, meaning yung mga beliefs natin, feelings natin, na nagbabahin sa ating paningin sa anumang sitwasyon o anumang tao, yun pala ay naipapasa natin. Kaya po, ang disposo goes to the priests behind me, no? Minsan, kung galit sila sa isang tao sa kumbento, hindi kayo galit sila sa obispo, ayan, pag maghumili, lumalabas yun ng galit. And conversely, kapag merong pagmamahal sa kapwa, lumalabas din doon sa humili. Ayaw tayong lahat. Pareho tayong lahat sapagkat bawat nasa kalooban natin, hindi natin yan maitatago. Lumalabas yan. And then pag hindi natin ito na correct, yung initial na galit, kapag palaging andyan, hindi natin naipalabas, huwag ipalabas sa tao, hindi nailabas sa pagpisal, hindi kaya sa pagdarasal, na ipapasa pa na siya ng din. Yun pong antipara, di ba ba? Karamihan sa inyo mayroon ng glasses. Di ba ba kasama niyan, meron siyang case, and then meron siyang tela na maliit, na sasabihin ka ng doktor, ito lang ang gamitin mo sa pagbunas. Ito lang gamitin mo sa pagbunas. Huwag yung anyo mo, huwag yung ibang tela na nakikita mo, yung t-shirt mo, ganyan. Kasi, ang antipara ay delikado. Kapag matigas yung tela, ay merong mga marka, scratches doon sa salamin. And likewise, kapag hindi natin siya nililinis every now and then, maging malabo siya. Ang glasses ay ginagamit upang maging malinaw ang ating paningin. Pero kapag hindi natin pinupunasan, meron siyang lamat, meron siyang scratches. Kaya gagamitin natin, imbes na maging malinaw ang ating paningin, tuloy naging malabo. Kasi hindi natin napupunasan. Ganon din po ang ating maintenance sa ating paningin. Hindi lang na tayo makakakita, kundi maging maayos ang ating paningin sa isa't isa sa pamamagitan ng periodic paglilinis ng ating mga puso. At hindi lang kung ano-anong panlinis niyan, pampunas. Ang andyan ang ibiyaya ng Panginoon na binibigay sa atin sa umpisal. Andyan yung pagdarasal, pagtanggap pagdarasal in front of the Blessed Sacrament at pagtanggap natin sa pamamagitan ng pakikinabang upang ang Panginoon mismo ang maglilinis sa ating mga puso. Andiyan yung salita ng Diyos
na kung babasahin natin at pagninilay-nilayan natin, ay titingin sa ating mga puso at dadalisay sa ating mga kaluluwa. Upang kung ano man ang mga negative thoughts and feelings, mga hinanatin, mga kalungkutan, mga galit, ay matutunaw at matatanggal mula sa ating kaluluwa. Sapagkat napaka-mahalaga ang inyong gampanin. You are second to the parents. Kayo yun ang nagtuturo at nag-aakay sa kabataan. Siguro sabihin ninyo, ay yung teacher na regular diyan. Yes, pero yung teacher naman ang binibigay nila is knowledge, kaalaman tungkol sa maraming bagay. Ang naibibigay ninyo ay pag-ubog sa kanilang karakter, pag-ubog sa kanilang kaluluwa. Bagamat ang binibigay na oras ay napaka-ikli. Pero alam mo ninyo, kung dala-dala ninyo ang Panginoon sa inyong mga puso, even 1 minute, 1 minuto lang na exposure ninyo sa mga kabataan, ang biyaya ng Panginoon ay mananatili na sa kanila, maipasa na ninyo sa kanila, sapagkat ang ating ibinibigay, iginagawad sa kanila is no less than the Holy Spirit Himself. Ang Espiritu Santo mismo ang ating ibinibigay sa kanila. Ngayon, kung andyan ang Espiritu Santo, it is spirituality, faith and spirituality ang iginagawad natin sa kanila. In that brief moment, sabihin natin 15 minutes. Binibigyan kayo ng 30 minutes siguro. Pero yung 15 minutes, settle down, instruction ng kunti, maikling panahon. The 15 minutes would be an intense passing on of the Holy Spirit from you to them. At doon, mapapanibago natin ang kanilang paningin, sapagkat napapanibago na ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo. Kayo po ang may dala. Dala po ninyo ang Espiritu Santo. Nasa inyo ang tanglaw upang sila ay makakakita ng maayos at malinaw. At ang kanilang paningin ay ayon sa paningin ng ating Panginoong Yesu Cristo. Once again po, maraming salamat mga katikista. Kayo po ang dinadaluyan ng Espiritu Santo upang mapapanibago ang mukha ng mundo. Ipagkaloob mo sa kanila ang iyong Espiritu Santo upang makintal sa kanilang puso at diwa ang mabuting balitang sinasampalatayanan at dapat ituro ng may katapatan at kagalakan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasa.
maging handang magpakasakit, at laging bukas loob sa paglilingkod. Manalangin tayo. Para sa Gayon din naman nung matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis, huli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ang tanang kaparian. Nanalangin mo rin ang mga kapatid nating nahinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang ahak ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos.
ni San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng ating Panginoon sa Kristo, ipahayag natin ang lakas. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang bibig.
Katekista ng Pag-Dioceses na Sentro ng Catechesis, PASCA, kasama ang aming mga RCM coordinators. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa presensya ng ating mga bisitang pari sa kanyang parokya. Dadatingin po sa nanguna sa pagdaliwan sa banal ng isa ang ating kakanan-kanan na obispo ng Malolos, Bishop Dennis Ligeromo. Maraming salamat. Kaya din po ang aming pasasalamat sa aming outgoing spiritual director. Kagaya nga po ng sabi namin kanina ay Monsignor Dario Mabran, mamimiss mo namin. Maraming salamat po. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng makaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad naway tumubog sa lahat ng masamang pagkakangad habang lubos ng sumikat ang liwanag ng magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay magdulot ng katuparan sa pananabik na makarap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Amen.